Sakit na nila yan, ma'am. Experience may nung work pa may sa Makati. Every time na sa booth, dun pwesto niya, kahit madami dumadaan tao, katakot lalo na mag-isa yung. Kaya nga, madam, alam niyo po ba, i-share ko tong experience ko din sa Cebu. First year college po ako noon and kaka-transfer ko lang sa dorm na yon. Akala ko naman maayos kasi may gate naman, tapos nasa second floor po kami. Pero yung gate niya mababa lang. So, syempre, nasa second floor po kami that time. Matagal na po yun and makikita talaga na may mga female underwears na nakasabit doon. Alam niyo po ba na nagulat na lang ako talaga. Buti na lang yung bed ko nasa likod ng pintuan. Kasi kung wala ako sa likod, nasa harapan, makikita talaga ako ng lalaking yun. Meron kasi mga age 50 plus na lalaki na umakyat siya kasi open na yung gate. Pag akyat niya, yung room lang namin yung open kasi maagang nagising yung isang ate namin doon. So, talagang nagulantang ang lahat. Nagsisisigaw yung isang ate kasi pagbalik niya sa kwarto, doon na mismo sa pintuan, yung medyo 50 plus na talaga na lalaki. Tapos, yun, tinitingnan niya yung mga natutulog pa na mga ka-dorm namin or ka-boardmate namin. So, nung nagsisigaw-sigaw na, umalis na siya, pero natapos siya talaga, may ebidensya talaga sa sa floor. As in, meron talaga, madam, makikita mo talaga, kaya that was very traumatic. Tapos ako, nagising na lang ako. Pagkakita ko, wala na, hysterical na ang lahat, umiiyak na kasi nga, syempre, kung natutulog yung mga tao doon, tapos bigla niyang patungan kung sino man yung nandoon na nakita niya, yun yung pinaka nakakatakot. Kaya po, kapag meron kayong nakikita dito sa Taiwan na gumagawa ng ganon, tumawag po kayo sa 110, lalo pat araw-araw nyo nakikita or parang naging regular na siya na ganyan yung ginagawa. Tumawag kayo sa 110 or new hotline na 1990.